No, kasi kahit yung vape minsan mabango sa ano, hindi ako nagbe-vape sa studio ni Queen kasi alam kong bata yung mga ano niya doon eh. Respeto yun eh. Siguro kung mga matatanda yung mga model niya doon o kaya yung mga normal na studio, sige vape lang ako eh. 'Di ba lumalabas, lalong una kong punta diyan, lumalabas pa ako eh. Mm. Kasi syempre alam kong mga baby yung ano eh. 'Di ba pag baby masisena pa sa amoy. Kasi, Ha? yung nagyosi kami sa bahay ni Ma'am Faye sa labas. Ay, ni Ma'am, ano, sa labas lang. O 'di ba? Oo. Oo, O kasi, hindi, yun eh. syempre pag ano eh. Pero kung ibang studio yan, ay vape. Screenshot ko to, sabi ni Ma'am Faye. Order ulit ako biryani Order next. ulit ako biryani next time. Ang sarap. Ay, sir, ano yung page ng mga ano mo, Wala yung eh. Walang page eh. Sa ano ko lang talaga siya nilalagay. Sa wall. mm, sige, sige. Soon. Oh, soon. Noel Biryani. Hindi, Noel, inabangan Noel ko talaga yung, biryani. ang inaabangan ko talaga yung Wagyu beef eh. Yung steak eh. Di pa rin ako, ano eh, sumusuko dun eh. Di ba, Noel? Lang yaka. Kaya sugo mo ako. Ba? Di ba? Bebenta, Kailangan, bebenta dapat ko lang yung, yan. Ganun na. dapat yung mga comment natin ng pang-uplifting lagi. Yung mga pampataas, hindi pwede yung mababa. Grabe na yung ano, mansion mo sa ano. Pero lagi comment ko dyan kay Noel eh, no? Hindi ko alam kung sasagot ko eh. Lang yan. Grabe, Okay, binili, yung, kumari sa studio, yung mga location shoot niya, oh, binili mo na yung ano, yung buong, ano na yun. Dami na ng mundo. Oh, kulang na lang magkaroon ako ng ano eh. Yung mga ay, alipin sa gigilid eh. may nakalimutan akong question dito, Sir Noel. Ano Sa yun? inyong dalawa, sa inyong dalawa. Okay. Sa tagal nyo na sa industry, ano yung mga lesson na natatatak sa inyo na gusto nyong tumatak din sa mga viewers, lalo-lalo na sa mga newbie ngayon? Kaya mo ng JP. Ako muna. Ah, Actually, yung tumatak lang sa akin to nung nakinig ako sa Talk ng Photojournalist. Yung kanina yung sinasabi ko sa inyo, yung ano, yung kukwento ko. mm, Ay, parang meron siyang, yung meron siyang hinishinera na quote sa slide niya. Pero hindi ko natatanda yung eksaktong ano. Pero ang thought nun, kunan mo lahat ng gusto mong kunan. Sabi ko, paano mo nakikita yung, ano, yung, yung senaryo, kung ano man, kunan mo. Yun yung ano, yung masasabi kong ano talaga, yung biggest ano learning ko. Kumbaga, kaya doon ako naging more egotistical, yung maging makasarili sa mga kuha ko. Wala, kumbaga dumating na ako sa point na wala nang pakialam kung magusto o hindi. Basta para sa sarili ko, kung gagawin ko, ganun lang. Kasi at the end of the day, kaya ako rin nagustuhan tong pagpipicture-picture, pagpipotography, parang tingin ko bagay sa akin kasi pwede siyang pang makasarili eh. Pang sarili mo lang. Kumbaga, hindi mo kailangan mag-please all the time sa gantong field. Para sa akin, ha. mm. So, ayun. Oh, Ikaw, Noel. sir. That's a very wonderful question. Pakiulit niyo yung tanong. Ano po, Miss Universe? Anong lesson yung sa tagal mo sa industry, ano yung lesson na pinaka tumatak sa'yo na pwede mong i-share sa mga viewers or sa newbies? Sa akin, simple lang eh. Ito enjoyin nyo lang shoot nyo. Yun lang. Kasi ano eh, ano ba? Pag ikaw na pressure sa ginagawa mo, ibig sabihin, iba yung pressure na ano eh, yung bang hindi ka masaya, yung bang hindi ka masaya sa shoot na ginawa mo. Unang-una, ikaw yung unang nag-doubt sa sarili mo. Di ba? Enjoy mo lang bawat saglit, bawat shoot mo. Hello? Okay, go. Gandang, Nanibago siya eh. Hindi enjoy mo lang. nakikinig ka. Ano eh, di ba may kasabihan sila dapat ikaw yung, sarili mo yung bang, yung believe in yourself. Ano ba yun? Yung bang, kasi ito okay lang nakabahan ka. Okay lang na matakot ka sa shoot. Okay lang na yung bang manibago ka. Pero wag na wag mong bibigyan ng pressure ang sarili mo sa shoot. Pag nagkaroon ka ng pressure sa ano mo, sa sarili mo,
hindi nga, hindi mo ma-enjoy. Baka hindi mo magawa ng maayos yung trabaho mo. Mame-mental block ka. Magagalit sa yung client mo. Makawalan ka ng client. Lahat susunod na yun, di ba? Pag nangyari yung ganun. So, sa akin lang, enjoy mo lang every moment. Kung magkamali ka, bawiin mo. Nung time na yun. Pwede mo lang bawiin eh. Wag lang yung bawa sa wag lang yung bawa na sa events sa kasal ka, sa entourage, Oo, ulitin natin. Wag ganon. Hindi pwede yun. Kung mangyari man ganon, gawa ka backup. I mean, kung mangyari yung ganon, paano nga ba? Kung mangyari yung entourage na ganon, siguro naman hindi lahat, out of focus. Hindi, masama pa nun pag lahat na corrupt. Yun ang mahirap eh. Yan Talaga hindi mo na maibabalik yun. Oo, masakit Tapos, yan. ang masama pa nun na corrupt, tapos tinry mo i-recover, tapos hindi bumalik. Sakit nun. Yan yung kwento ni, di ba? Ni Eugene Grama. Tama ba? Oo. Nakikinig talaga siya, no? Nakikinig talaga siya ng podcast. Basta yung lang sa akin, yung sana matutunan ng mga sabing baguhan na enjoy nyo lang. Enjoy nyo, tsaka huwag kayong matakot na, lagi ko sasabi sa inyo sa atin, ma'am, na labas kayo sa safe zone nyo. Pag lumabas ka sa safe zone mo, mas makikita mo kung gaano pa ang potential mo na gumaling. I mean, marami ka pang matutunan na ibang bagay na akala mo hindi mo kaya. Narinig niyo yun, guys. Oh, thank you. Ayun. Last question, sir. Why fashion photography? Na-DC siya, na-DC. Wala, na-DC. Ano ba yun? Sige, may pa-bonus question sana ako bago matapos yung Ito sige. Yung question mo muna bago yung sa akin. Okay, sige. Pag na-connect na si Noel, sa inyong dalawa na. Para isang tanungan ng True. Ayan. Yan. Medyo, practice ka na. Kasi 4 yung susunod. Mas mahaba palagi ko yung sa 4 eh. Sa yung kay Sir bagdagulan lang yun. Kay Sir Ellis. Hindi, kung si Ellis, oo. Kasi na-meet ko na yung si Ellis. Parang yun, more bardagulan. Kaso nagtaka lang ako, bakit naging 4 sila bigla? Naging Hindi. Ako muna magtatanong. Ito, si Sir mabilis JP lang. daw. Ano yung mga ito curious talaga ako Kasi marami kasing nagsasabi, Lodi, ang galing. Sa inyo, ano yung criteria nyo para masabi nyo magaling talaga yung work ng photographer? Ang ganda ng tanong mo, Ikaw muna, Sir Noel. Teka lang, Andyan pa kayo? Sabi ni Sir Bon. Bon, yes po. Dito pa. Paano ko masabing Lodi? Oo, ano yung criteria, di ba? Kasi, syempre, sabi mo nga, yung sa critic nga, may reason. Hindi lang sasabihin pangit. Alam ko na. Hindi, yan ko nalaman kung bakit. Kasi nangyari sa akin. Kaya ako sa tinawag na Lodi, nakilala ko kung sino talaga siya. So, more, character or ethic? Parehas. Ini-name drop mo ba, sir? Sir Rog Miguel, Sir Jeffrey Ricama Kapilitan, Sir Johan Andro Campo, Ma'am Faye Castilla Olano. Ang dami. Yan na. Jan Vincent Senido, Daisuke Ohara, Akira. Sino ba? Yan, ang dami. Yan actually, ako para sa akin paano ko matatawag na Lodi? Yun nga, panakilala mo kung sino sila at kung paano sila gumawa. Kasi, mostly common yung, hindi common, casual na ginagamit natin yan. Lodi, boss amo, mga ganyan, di ba? Casual yun. Pero, iba pa rin yung sincere ka sa sabi mo gano'n. Na alam mo sa sarili mo na totoo to. Iba yun. Ako, ba? Yan na. Sakto, sasagutin na rin ni Sir Bon. Welcome, Sir Bon. Si Bon? Ayun na, pumasok na si Sir. Langya ka, wala ako talaga. Hindi, kinabahan siguro si Sir Bon kasi magsusulo na siya.
Narinig niya sagutin ko kanina yun, patapos na eh. Oh, ikaw muna. sagutin ko yun sa akin. Masabi kong Lodi kapag alam mo magaling ka na, tapos alam mong tinitingala ka na, tapos alam mo naman lahat, technical, magaling ka na talaga. Pero sa tingin niya, hindi pa rin siya ganun kagaling. Yung sobrang humble niya na nagpo-pursue pa rin siyang matuto. Na biruin mo na nagtatanong pa rin siya sa kapwa niya photographer. Tama. So, Isa pa lang naman nakikita kong ganon or nakakasama. dinig ka ako. Yung mentor ko, yes, rinig ka na, sir. Congratulations! Nakapasok ka na. Walang iya. Parang Walang iya gagawin kung yung baso. pinag-ibig, sinasabotahe ako. Ayun, isa pa lang naman nakasama kong ganon. At until now, kala nga nila crush ko eh. Hindi. Isa pa lang naman ng ganon, si Sir Richard talaga. Richard Gatmaytan. Oo nga pala. Mentor ko sa fine art photography. Oo, kasi iba yung pinost mo na crush mo eh, no? Iba yun. Kinilig. Ito si Sir Richard kasi hindi siya hindi admiration because of yung dedication niya sa work talaga iba. Iba talaga. Narinig mo naman yung podcast nila, 'di ba? Ni Sir Pops. No, doon pa lang malalaman mo. 'di ba sabi nga niya doon, yung challenging sa kanya, yung wedding. 'Di ba? May challenges pa rin siya, may alam niya na meron pa siyang pagkukulang, mga ganun. Maano ka nga nagtatanong pa sa GC yan kung anong gagawin. Minsan, ganun siya ka-humble. Hindi ganun ka-taas yung tingin sa sarili niya, pero hindi niya alam na marami na siya na-inspire na tao. Ganun. Yung Si Sir Noel, bakit dalawa yung mo? Siya, may kambal. Sir Bon, sagutin mo yung yung tanong. Sir, 5 tanong na yung na miss mo. Hindi mo ba? Yan na lang sasagutin ko. Hindi, sagutin mo yun nga yun. Kung ano yung criteria mo para masabing idol mo yung photo. Oo. Marami kasi akong din na nakasalamuhan kung magagaling. As in, skills are given. Pero para sa akin, para masabing magaling siya is marunong talaga siyang rumispeto sa kapwa ng photographer. Even mga nagsisimula pa lang. Doon ko nasasabing magaling talaga siya. Mga katulad niya ni Sir Richard Gatmaytan, yan, Sir Noel, humble pa, yung mga idol ko, si Sir Jao, Sir Jeffrey. Masasabi kong mga magagaling talaga sila at pasok sila sa criteria ko as magaling kasi hindi sila, alam mo yun, walang hindi sila no, walang ganun. Hindi sila maangas. Angat sa langit. May mga Hello? Hello. Sige, tuloy mo lang. Rinig ka, tuloy mo lang. Rinig ka, sir. Wala. Dinig. Nawawala kasi yung audio ko. Ayun. Kasi may mga kilala ako. Ayoko mag-name drop. Pero may mga nakilala ako, nakasalamuha ako na ubod ng gagaling talaga. Kilalang kilala, may mga channels, may mga groups na sila ang humahawak. Pero, alam mo yun, mararamdaman mo sa kanila na kinakain sila ng galing nila. Kumbaga, magaling ako eh. Parang pinapamukha niya sa lahat na magaling siya. Di ba, Which is, sa mga taong nabanggit ko, Sir Richard Gatmaytan, hindi ko sila nakitaan ng ganun, kahit konti. Kasi sa Richard, kahit madaling araw, ipipm ko yan, Sir, paano ba ito sa Photoshop? Kalimutan ko. Magre-reply yan nang walang kahit basta gising siya. Alam niya yan. Di ba, Ma'am Queen? Yes, magre-reply totoo talaga yan. siya. Basta hindi siya, kahit busy siya, kahit may ginagawa siya, magre-reply yan. Oo, kahit Sir nasa Noel, shoot ganun siya, nagre-reply siya. Promise. Si Sir Noel nga, minsan naaabuso ko na eh. Sir, paano ba to? Pakigawa naman. Abusado ka. Totoo. Yun yung criteria ko as
magaling is yung hindi sila kinakain ng galing nila. Alam nila Oo. yung skills kasi are unlimited. Eh. Walang sukatan ng galing. Kasi kanya-kanya ng forte yan. Kanya-kanya sila ng diskarte kung paano sila masabing magaling at Hindi maging sikat. hindi sila yung yung tipong unang tingin mo palang di na ma-reach ganun. Walang ganun. Exactly. Mm-hmm. Yun talagang totoo. Oo naman, si Sir Noel. Si Sir Noel, idol na Yan, idol. Yan, idol na idol namin yan. kakilala Kasi kami. Grabe naman maka-idol. buti nga pinansin Hindi, ako. gusto lang, para daw sa libreng biryani, Noel. Sino Bigyan mo ba na mga lang biryani. sinushoot niyan ngayon? Sino ba mga sinushoot niyan ngayon? Pero nakikita niyo bang nagbablog? Natural sa atin yung magpo-post ng outfit. Pero yung binabrag nila, ako nag-shoot ng ganito, ako nag-shoot kay ganyan. Hindi mo sila maririnig ng ganun. Sir Jow din, ganun. Hindi mo siya pag nakasama mo si Sir Jow, sobrang, para lang siyang bata na ordinaryo. Nakikipaglaro, nakikipagharutan. Oo, iba yung iba yung yung genuine na nagsi-share lang ng work. Iba yung nagsi-share ng work na may kasamang angas, no? May mga ganong photographer. Oo, exactly. Diba? Meron nga dyan, pinost pa ako eh. Nagtanong lang naman ako. Hindi ako pinangalanan, pero alam kong ako yun. Kasi ako lang in that moment, nagtanong ako sa kanya. Sino yan? Tapos pinost nila. Sino yan? Huwag kayong magtatanong ng intrusive daw masyado. Sabi, pwede mo naman sa akin sabihin na basic ka, ganyan. Sino yan? Di ba Pinost niya ako. Relax. Mamaya, init ang cardboard Sino report. yan? Sabihin niya rin. Uy, sir, Relax. chat mo. Marites Marites eh. Magaling siya. No doubt Lalaki. about it. Marami siyang no clue. Ayoko Sige, tuloy mo muna, Bon, para nang ganun. Basta tuloy mo magaling muna siya. Ang dami ng followers. Ang dami niyang alam ko may mga podcast din siya, may mga tutorial videos din siya. Pero yung to the point na big deal, nagtanong lang yung tao. Kung intrusive sa'yo, then let it pass. Diba? Hindi mo na kailangan yung ipopost mo pa. Hindi mo siya name drop, pero yung feeling ng tao, sorry na, hindi ko naman sinasadya, masama pala magtanong. Parang ganun yung pakiramdam. Kaya, yun. Para sa akin, yun yung naging batayan ko ng magaling. Yung hindi sila kinakain ng talento nila. Kasi given na yun, nakikita na natin yung sa outfits na nilalabas nila. Given. You don't have to grab it about it. Yun lang. Yun yung nasasabi ko about paano siya magiging criteria of magaling. Sino kaya yan para maiwasan? Nice. Naano din ako eh. Kasi hindi na chika sa akin na to eh. Ni Bon. Sherry Balas Photography. Sis, naayos na yung pagka-blur ng image ko. Madumi pala yung lens sa ilalim. Yon. Ayun yung tanong kay, di ba, kay Eugene? Siya ba yun? May mga tao kasi na lumalaki ang ulo kapag nakatikim na ng fake. Totoo yun. O nga pala, pag ganyan, syempre mga sikat na kayo. Kumpara naman sa akin, na nag-uumpisa pa lang. Paano nyo na kokontrol yung ganon? Kasi nandun na kayo sa fame status or fame stage. Malayo pa, ma'am. Actually, malayo. Kita mo, napaka-humble talaga ng tao. Hindi, real talk yun. Real talk yun. Real talk. Paano yun nakokontrol yung ganong fame sa industry? Kasi kayo na yung mga tinitingala sa amin. Ano ba? Teka lang. Hindi ko alam. Basta nagpapakatotoo lang ako sa sarili ko. Masaya lang ako na nagawa ko yun. Pero, anong dapat mong pagmayabang? Kasi, kaya din naman ng ibang photographer yung ginagawa mo. Na kung naabot mo, for sure, maaabot din ng iba yan. Diba? Para sa akin lang naman,
Tsaka, yun nga sabi ni Ma'am Nano, malayo pa. As in, sobrang layo pa para maging famous. Yun. Siguro nakikilala dahil sa, komedyante, pero yung madaming mas magaling, ma'am. Yun lang. Sobra maraming magagaling dito sa Pinas. Pili ka lang talaga ng maganda yung attitude. Yung genuine yung ginagawa. Genuine na nakakatulong. Mga... diba, Sir Sasabihin Paul? ako kay Sarina. May idadrop ako kay Sarina. Ano? Rinig ako. Ma'am, Rinig ka. Go. Nag-DC si Noel, sabihin mo na. Ito, masasabi ko kay Sir Noel. Sobrang genuine yung tao. Paano ko nasabi? Kasi, nung unang pumasok ako sa industry, first year ko ata sa industry. 4 years na ako ngayon sa photography industry. Yung first year ko, merong isang photographer na sumabog yung pangalan niya. Na may issue siya sa mga ganitong aspect, mga sa model, ganyan. Basta sumikat talaga siya. At yung pagkasikat niya is negatively. Alam mo, nabilib talaga ako kay Sir Noel at sa asawa niya. Bakit? Kasi sabi niya, yan ang tingin sa kanila ng mga tao ngayon. Pero sa amin kasi, hindi siya ganun. So hindi namin siya pwedeng i-judge. So sa akin, tumatak talaga sa isipan ko yun. Kasi, di ba, wala naman din yung tao para kampihan pa nila, para ipagtanggol nila. Pero, sinabi nila yun kasi totoo sila. Ibig sabihin, kahit nakatalikod ka, safe ka na. Si Sir Noel, di ako sasiraan yun kasi maalis fighting ko yun sa kanya. Ganun siya, dun talaga. Kaya kahit ang dami nang nangyari sa amin sa Artscape, sa grupo, Artscape. Hindi ko sila hindi ko talaga sila nakalimutan. Kahit umalis ako sa nagkawatak-watak kami, andyan pa rin ako pag sinabi niya, one shoot tayo. Dadating pa din talaga ako. Kasi yun yung tumatak sa akin. Yung, kahit nakatalikod ako, alam ko si Sir Noel hindi ako sisiraan ito. Alam mo yun, ganun siya. Kung ano niya pinakita, yun talaga siya. Hindi ka niya titirahan patalikod. Kasi that moment, yung issue na yun, talagang sabog na sabog. As in social media, kahit YouTube, nga kung baguhan, nalaman ko pa yun. Ano ba yan? Si ano? Diba? Hindi naman drop name. Basta yun. Sana all kilala nyo. Sana all kilala nyo. Ako, wala akong kilala Basta lumabas na yun dati pa. Pero lumabas dead yun ma lang. Sa tulog ko pa nga, lumabas yun. Ganon katindi yung issue. As in, sumabog talaga siya. Pero, diba, yung words ni Sir Noel at ng asawa niya, ganun yung tingin sa kanya ng ibang tao, pero hindi siya ganun sa amin. So we cannot judge him. Yun exactly, yung words na yun. Hanggang ngayon, nasa utak ko yun. Tandang-tanda ako. Kaya sinasabi ko si Sir Noel, wala talaga akong masabi sa tao niya. Sir Noel, umiiyak na ako. Yun. Wala pang background music dyan, Queen. Background music. Wala, mamaya pa sa replay. Sa replay po. Ano yan? Hindi. Well, totoo yun. Yung sinasabi ni Sir Bot. Pero guys, Siguro, maganda yung nyo. Siguro pag, mga... siguro pag ganun na talaga, nasa fame ka na talaga, sana dumating yung panahon na alam mo kung saan ka galing. Marunong kang lumingon. Ganun. Tapos, genuine kang tumulong, hindi yung, hindi mo papansinin kasi wala naman akong makukuha sa'yo. Diba? Ano yung tanong ulit? Di ba yung sinagot ni Bon? Hindi, bukod yung, pagkatapos ng tanong ko na yung yung paano yung criteria, di ba may nagtanong pa? Ikaw yata nagtanong ng Queen yung last question? Yung why? Hindi pa yung why. Hindi pa yung why. Yung
kung ano yung lesson na matututunan, Eh, natutunan siyempre nila. nagtanong noon, hindi ikaw yung, ano eh, ewan ko. Basta hindi yung tanong, pagkatapos ng tanong ko, tapos may biglang Hindi nagtanong bigla ng, sino ba yan? sa audience. Ayun, ang tanong. Ang tanong. Yun nga Kasi eh, puro yung, biryani yung comment eh. Kaya nga eh. Kaya po, biryani. Biryani sa akin maya wala. Puro ganun eh. di, Ah, basta, teka, wala ah. Wala rin ako. Lost in translation din ako dun ah. oo. Ano ba yung sabi mo sa kanya? Anong topic yun? Parang related doon sa tinanong ko eh. Yun yung tanong eh. Hindi ko lang alam kung sino eh. Kasi pinapatanong sa atin eh. Di ba? Ewan ko si Queen nagtanong nun. Oo, si Queen na huli nagtanong eh. O, di Alam ko, ba? ang huling tanong ko kasi, ano yung biggest lesson nyo sa tagal nyo sa industry na pwede nyo ibahagi sa audience or sa mga Oo, new. yun yata. Di, yun yung huli. Tapos Pero, sinundan mo yung tanong na paano mo masasabi na idol mo yung isang oo. tao. O, pagkatapos nun, yun yung, yun yung pagkatapos nun, yun yung ano. Kasi Ayoko yun na yung, last. hindi, mayroon pang kasunod na tanong. May kasunod pang tanong? Tingnan ko O, di ba yung nawala na? Kasi ang ganda ng, ng speech ni Sir Bon eh. Oo, Yan tuloy, nalimutan. nawala na tuloy. Oo. Hindi yung parang yung tanong is yung sikat ka na. Paano mo Yung paano? maintain na Oo, okay. okay. Ayun. Paano mo, pag pay, nasa fame status ka na, paano mo nakokontrol yung, Oo. Yun. yung Oo, emotion tapos sagutin nyo. nun. Siguro nag-meet ako, sinisipon ako eh. Okay lang yan. Okay na. Sabi nga ni Noel, di ba, hindi niya rin alam. Baka totoo lang. Oo. Hindi ko kasi alam eh. Kung paano eh. O, ikaw, Queen. Ayun, Kunwari, hindi, wala. Sagutin mo. Hindi pa ako famous eh, so hindi ko masagot yan. ako, di ko rin masasagot. Kasi, Kasi sino lang naman ako? Mga ano lang tayo. Ako rin naman, ano lang kakaumpisa naman pa ako. lang eh. Sino? Mga- Mga dumi pa lang tayo sa kuko nitong mga kausap natin. Oo Wow, nga eh. Kaya nga ako Grabe nagtataka, na. bakit ako na-invite dito sa podcast eh. Gusto lang ba ng praktisan nito ni Queen o ano eh? Mas Grabe ka. ako, Sir JP. Nagulat nga ako. parang hindi Sorry? siguro boses. May sipon daw, may Nagulat sipon. ako, nag-invite ako. Wait, paulit, Bon. Sorry. Sorry, Chappy po. Sabi ko, mas lalo ako, nagulat ako nung in-invite ako ni Ma'am Queen. Ah, hindi. Sabi Kasi ko nga sa kanya, Hindi Mama, kasi, habang may tutulong ko doon, wala naman ako. hindi kasi sumama ka kasi sa collab ni Queen eh. Doon sa ano Hindi. yata. Sinabi ko sa kanya yung dahilan. Kasi, diba, nasa friends list ko siya. Nakikita ko yung post niya. Tapos yung mga suggestion niya sa mga newbies, sa mga groups. Sabi ko, maraming masasuggest or ma-discuss sa ano. Kaya in-invite ko si Sir. Tsaka isa pa, magaganda rin naman gawa ni Sir. Yan. Ayun. Isa Yun, ka oh. rin kaya sa tinitingala dito sa Cavite. O, di ba? Kaya nga, di ba? Ikaw rin naman Queen eh. Kasama, ano ko na rin, konting ano na lang, push na lang. Kasama ka na rin sa level nila. Malayo Abang- pa, Sir. Oo. Malayo. Pero Hindi ko ma'am, sa personal, hindi mo ako matitingala. Limit ko lang. Paulit Bon. Mahina Sa data ni Bon. personal, hindi mo ako matitingala. Ano daw? Sa personal daw, hindi raw siya Sa matitingala. personal, hindi mo. Ay, grabe. Kasi mali. Sir, walang usapang height, Sir. Naman eh. Ayun, may question dito. May tanong lang ako. Ano ba talaga magandang lens for fashion shoot? Ayun, Sir Noel. Ano daw magandang lens? Ano daw? Ano Ano daw daw kung yung- magandang lens for fashion shoot from Sherry Balasa Photography? Anong magandang lens? Oo. Talagang magandang lens for depende, sagutin na naman dyan is depende sa location mo. Ayun, ma'am. Depende daw sa location. Kasi kung sabihin kong 105, paano kung mali yung location mo?
Kagaya ng studio ko, no? Tapos, paano ko... Good luck. So, safety siguro, wide. Mga wide. Indoor daw, indoor. Indoor. Ayan, indoor. 35. Kung may prime lens ka, 35. 85 para sa, sa beauty shot. Yan, magandang ano yan. 105, pwede naman, mata-mata. Mata-mata. Actually, pwede yun. Macro. Naging macro eh. Pero di Macro ba fashion. napag-usapan natin dati, nung nandun tayo sa inyo, Mm. about dyan sa madaming nagkakaroon ng misconception na yung Ay, fashion, oo. Nakalimutan mo discuss kanina yan. photography. Mm-mm. Yeah. Yung diniscuss niya, Sabi ni sa akin Cobbs. May nagsabi sa akin yan na bakit daw puro, alam nyo to eh. Hindi, kwento mo na dito. Ako, hindi ko alam yun. Ako daw, pinagmayabang nyo yun eh, na ang alam ko lang daw is puro nakatayo. Puro whole body daw. Siyempre, di ko na masabi sa kanya na kaya nga fashion photography eh. O, kasi you're capturing the entire outfit from head to toe, di ba? Pero actually, hindi na naman puro nakatayo. Siyempre. Pero ako yung mga fashion and portrait, di ba may ganun naman talaga? Fashion and portrait photographer, ang tawagin nila. Fashion and portrait photographer. Puro nakatayo. O isipin mo, ibig sabihin, binabash niya rin si BG Pascual kasi mas marami rin siya nakatayong di ba? Yeah, yun. Pero, Marami din siyang nakaupo. siguro Pero yun, full outfit kita pa din. siguro Diba? yun lang yung siguro naintindihan ko naman siya. Siguro misconception niya yun na iba yung akala niya pares kami ng Wavelength, oh, understanding. gabi ko. Hindi wavelength na yung mga pares Hindi, understanding siguro. oh, yun na akala niya katulad pa rin ako nung ginagawa niya na basta siguro akala niya pares kami ng ginagawa. Hindi niya alam magkaiba kami ng kung sa music ba genre. Yun. Tawag doon? Style. Yes po, dapat may rule paano makikita ang outfit and pose niya. Yun, yung Cherry, tama yun. Iba kasi ang fashion photography sa portrait photography. Doon ang portrait photography, hindi lang naman siya puro mukha. May hood body Hindi. na siya. Mm-mm. Diba? Hindi, kasi ewan ko, paano ba nasa-separate ba yun? Kasi parang hindi ko alam kung dapat pa paghaluin o dapat pa paghiwalayin eh. Pwede siya actually parehas. O, di ba? Depende sa mata mo. Kung ano Ayun yung nga nakikita mo. Hindi. Kasi, Depende din. Sige. Hindi ko lang. hindi kasi ang napapansin ko kasi parang dito sa atin kasi parang pag sinabi nilang portrait, yung understanding ay yung beauty, di ba? Yung kita mukha lang. Yung parang pag sinabi mo whole body, syempre conscious na kasi hindi naman lahat okay yung katawan. Ay, pero may nakikita ko, sabi nakalagay dyan sa caption na fashion photography. Pero ang tirada nila parang pumbigo. Oh, hindi, madaming ganon. Iyan yung sabi ko na misconception na parang hindi ko pa naman totally na alam yung, hindi ko pa nag-distinguish. Pero medyo nakikita ko na yung pagkakaiba nila. Oo. More on goddesses, fairies kasi pag pre-debut. Tapos, pag fashion naman kasi kung ano yung masuot ng model. Tapos, siguro, may angas na gano'n. Hindi puro ganda lang. Gano'n. From the word fashion, siguro ang fashion photography mas focus sa damit. Yes, mas Yun, focus ganun, sa parang damit. ganun yung pagkakaintindi ko. Kung paano mo dali yung damit, hindi yung, di ba kung makapansin niyo, sa fashion photography, minsan ang mga makeup todo. Ang makeup sa buhok. Pero kung ang portrait naman, makikita nyo, kailangan maganda, gadis ang itsura, ang mukha. Yes, mukhang fairy, mga gano'n. Pero technically, fashion pa rin naman yung gown. Fashion pa rin ang gown.
yung ito tanong ko. Yung cosplay, saan nyo makakategorize? Fashion ba? Portrait o parehas? Hobby. Ako, I mean, Hindi, para sa akin, may thin line barrier kasi yung portraiture at saka yung fashion. Based on observation kasi nakikisalamuha ako kay Sir Richard as portrait photographer, and kay Sir Noel as fashion. Yung observation ko, my own opinion. So, huwag niyo akong i-judge sa sasabihin ko. Sa observation okay lang ko naman is, yan. pagdating sa portraiture, it's based on emotion and Yes. minimal movements. Minimal movements talaga siya. Like yung kamay, yung mata. Yung, sa fashion photography, marami siyang movements. May high fashion na talagang parang tatamblingan, ang tatalas ng kamay, yung tirik na tirik yung heels, may galaw. Compared sa portrait photography mo, yung kinakapture mo, it's still image, pero may emotions talaga na. Parang ganun lang siya. Para sa akin. True. So yung sa cosplay, it's in between. You cannot categorize it sa dalawa eh. Nasa portraiture siya, na nasa fashion. Parang ang hirap. Kaya siya nagkaroon ng parang sarili niyang genre ngayong era Meron siyang natin. ang cosplay shoot is, may sarili siyang entity eh. Hindi mo talaga siya Oo, makategorize exactly. na isa lang, na fashion lang siya. Nagkaroon siya ng portrait sarili lang niyang siya. genre. Oo. Ibang genre talaga siya. Kasi ano siya eh. Hindi mo Okay. siya Kasi kung titingnan mo yung mga ma-generalize. gawa ni Junior Dasher, hindi mo masasabing fashion yun, hindi ko rin masasabing portraiture siya. Talagang napaka-look. Bakit? Alam niyo yun, ma'am? Di ba, ma'am, kung cosplay ka dati? Junior Dasher, familiar kayo? Opo, nakikita ko Di na ba? rin siya sa Pag mga tinignan cosplay mo yung mga gawa niya, hindi talaga ano eh. Iba talagang paano mo entity yung ika-categorize yun? cosplay. Okay. Lang. Okay, Follow mo to. Sige, tanong ka lang. Gusto ko sana magtanong, baka ma-open ako ng kabaro eh. Go lang po, tanong ka lang sir. Hindi po sila nangangagat. Wala pong magtatanong sana kung gano'n nakakapal yung buhok ko. Wag nyo lang pong patatanggal yung sombrero ni sir. Wala pong gano'n tanong. Sabagay, naiintindihan ko na kung kaya pala pag nandun ka sa mundo sa realm ng cosplay, talagang ibang ano. Kasi ako nandun pa ako ito sarili ko lang opinion diyan sa yung cosplay kasi parang kaya ko pa siya i-categorize na fashion and portrait at the same time. Kasi yung sa perspective ko, yung suot nila technically wardrobe pa rin naman yun eh. Fashion pa rin. Oo. Cosplay fashion. O di ba parang sub ano lang siya, sub-genre. Para sa akin to Siyempre pagka close up, di portraits. Naka-costume lang. So ano mo magkakaiba nun kung pipicture natin si Jollibee, di ba? May magandang question dito. Sir Jernes Crueta. Yung photo shoots sa drag queens, fashion siya na nakakategorize. Di ba siya same sa cosplay? Hindi. Fairness, hindi siya pasok sa cosplay. O di ba? O yan drag, di ba? Pasok pa rin siya sa fashion. Bakit yung cosplay hindi siya Ba't kailangan may sariling entity? Yun yung sige. Cosplay kasi more on Tama sa tingin ko may point si Cherry bala sa photography. Na pwede siyang ipasok sa creative. Yes, pwede siyang ipasok sa creative portrait kasi ginagawa nila yung sarili nilang costume minsan. Parang siya wala siyang pinagkaiba sa mga fairy, di ba? Wala siyang pinagkaiba sa ganun. Tama. Pero when it comes to drag queens, dandanin natin yung nakasagot dyan. Drag queens, doon nakapag-shoot ako niyan, sa tingin ko
Hindi pa ako nakapag-shoot niya. Papasok siya sa high fashion. Iba ang kategory ng high fashion sa fashion niya. Actually, High fashion na siya. high fashion na siya. So, yun lang. Hindi siya cosplay, sir. Hindi. Hmm. Malabong cosplay ang Hindi siya cosplay. Hindi ako sure, pero for me, I think hindi siya papasok sa cosplay. Kasi wala siyang... Doon may iba ako nakikitang drag queens na nagsusuot ng pang cosplay. Baka yun yung sabi ni Vietnamese. Pero kung yung mga drag queens tulad nila Naiya Black, nila... Oo, yung malalaki yung buhok talaga. Hindi siya papasok. Pwede pa nga siya pumasok sa actually sa avant-garde. Actually, pwede siya pumasok. Kung hindi siya gumagalaw, ha? Kung photoshoot na pinag-uusapan natin. Pero kung ang drag queens kasi parang siya. Free siya. Actually. So, pwede siya ipasa sa cosplay kung naka-cosplay siya ng damit. May ginagaya siyang damit na diba, mostly ganun naman ang cosplay eh. Kaya ang cosplay costume play. Yun. May ginagaya silang character. Pero from the word cosplay kasi, yun nga, costume. Hindi ako sure. Hindi, kasi ito high fashion siya pupasok for me, high fashion. Ito naman, pagka nagsusuot ng ibang outfit pag Halloween party, saan papasok yun? Cosplaying ba? Fashion? High fashion? Cosplaying yun. Costume pa rin. Kasi may Pero ginagaya kang character. Oo. Pero bakit pagka celebrity yung nagaganon, parang pumapasok sa fashion? Bakit nagkakaroon ng ganong notion? Ganun notion, no? Oo, di ba kasi, siyempre pag sinabi mong cosplayer, ay, cosplay, di ba? Parang literal na ganon. Pero pagka yung celebrity yung Parang si Ma'am Myrtle, ganon. Wala, pag celebrity yung di ba? Si Myrtle Parang talaga cosplayer na mataga si Myrtle. Oo. Cosplayer na kasi talaga yun. Tsaka si Ma'am Alodia. Di ba? Kunwari, mga celebrity, di ba, sa Halloween party, nagko-costume sila. Pero hindi naman sila hindi natatawag na cosplay yung ginagawa nila. Kundi nag-Halloween party. Kaya yun yung iniisip ko bakit mayroong alienation. Kung tama ba yung term ko, alienation or yung separation na kailangan may sariling entity yung cosplay. Doon lang, tanong ko lang naman yun. Sabi ni Adam Legaspi, in my opinion, cosplay photography stands on its own genre since yung focus and target ay cosplay talaga, with which includes fashion statement na galing sa anime or sa game. Per se, fashion and lifestyle photography and so alike, they have their own style, they have their own approach. Yun. Sinarado na ni Adam. Alright, I rest my case. Mahirap para ako pa yung nagtatanong dito Uy, gusto ko yung mga tanong. Ano ka pabilis? Sino ako? Ang ganda ng tanong mo. Hindi, actually, ang ganda ng tanong mo. Natutuwa ako, nabubuhayin yung utak ko. Cosplay photographer ako, pero tingin ko lifestyle yung category ng cosplay. According to Ace Modar. Lifestyle. Ano ba ang lifestyle photography? Pwede, kasi kung literal na term na lifestyle. Ang lifestyle photography kasi, sir, more on siya. Parang siyang yung may related sa mga activity, kaya nga lifestyle Kasi kuwari yung mga content creator, di ba? Parang more on lifestyle yung style ng mga shoot, may environment, gano'n. Pagdating naman pagkakalam ko Pagdating naman sa family, iba naman ang category ng lifestyle sa amin. Lifestyle sa amin is yung more on candid moments nila sa family portrait. Ng photographer sa cosplay. Ano experience ng photographer sa cosplay exposing their image? Ano experience ng photographer sa cosplay exposing their image? Dapat pala mag-aya ka na ng cosplay, yung nag-shoot talaga ng cosplay 100% queen. Kasi yung parang masasagot ba ng natin ng 100% 'yan? Ano ba, i-invite na ba natin si Ma'am Alodia?
Tuwalya yung Hindi. Tag ko Hindi. naman dito. Hindi, try mo si Ay, Queen, lang. try mo si Mopix. O kaya si Atren. Yun yung try mo, yung mga... Ano experience ng photographer sa cosplay exposing their image? Experience ako? Parang exposing. Charles, ano nga po? Paki-expand. Hindi na. Paki lawakan naman yung question. What do you mean experience? Experience namin during the shoot or experience namin na ina-expose namin sa social media yung images nila? Hindi ko na-gets yung medyo na Siguro Medyo malabo lang yung siguro question. may kulang sa tanong niya. O vague. Hindi naman kulang, vague lang. Medyo Saan nakakalito nyo lang yung nabasa yung question. comment nila? Ha? Saan nyo nabasa yung mga Pag-expose po ng image po, paano nyo po na-perfect yung image? Yung sa exposure triangle. Tama Ano ba nga yung ba? O yung output? Ano ba? Output siguro. Output ata yung paano nyo na-perfect yung image. Depende kasi yan. Nung nagko-cosplay photography pa ako, may mga cosplayer na gusto perfect exposure kasi kinukuha nila yung raw kasi binebenta nila yon. Tapos pinapa-edit nila sa mga VFX artist pag hindi mo kayang gawin. Meron namang may instances naman na hindi perfect exposure kasi kailangan mo pa siyang i-edit on your own. Nagpo-photo manipulation ka bago mo ibigay sa cosplayer. Depende sa situation po. Yun ay para sa akin. Kasi I do photo manipulation dati pag sa cosplay shoot. I do regular or standard photo shoot kasi yun ang request ng cosplay client. Depende. Ikaw, sir? Ako kung sasagutin, hindi lang dapat sa cosplay yan o kung anumang subject. Dapat sa lahat ng picture mo, well exposed yung kuha mo. Yun naman yung general rule eh. Diba? Tama yan. Bakit may kukulong yung sarili mo? Ayan, kaya ako natanong kung bakit yung mga category. Kasi meron ako napanood na YouTube na na parang tungkol sa mga ganyang pagbaboxing in ng mga category. Ikaw, kung ikaw talaga photographer at wag ka magpapakulong sa sarili mo sa mga label. Yun yung kasi yun yung papasok ko dito na parang okay, dapat dito lang ako, dapat ganyan. Paano kung nagsisimula ka pa lang? Hindi mo pa alam yung mo, di ba? I mean, kasi nandun ako sa stage sa gano'n hobbies na nag-explore pa rin ako kung ano yung gusto kong talagang kunan kumbaga napansin ko lang na pag ganito, nalilabel mo na kagad na ganito ka, ganyan. Yung, di ba? Si Ace Modar, nagbibigay kayo raw files. Ako dati nagbibigay raw files kasi may mga cosplayer nga na gusto yung raw file kasi nga hindi ako marunong mag-VFX editing. So, binibili nila yung raw file ko and then bibigay nila sa editor nila. May sarili silang editor. Si Adam, ang ganda ng tanong. Ito kay Adam. Ang ganda ng tanong. Pakiulit niya, Adam, pakitagalog. May question ako, pero baka natanong na kanina. How do you handle client expectation and ensure? Paano natin hinahandle yung client expectation at nasisigurado na yung vision natin as a photographer tumutugma doon sa need ng client while maintaining yung sarili nating artistic vision or artistic integrity. Di ba may sarili kang style? Paano mo na maintain yon? Ay, may sagot ako dyan. Kasi may video ko niyan dun sa sa pricing guide ko Talagang naka-clause yon pati sa contract. Dapat may ganun talaga. Dapat may artistic clause ako sa contract. Ikaw ang dapat naman Actually, ito ang ikaw ang dapat masusunod. Kung may art director, creative director, pero hindi na ikaw yun pag hindi mo ginawa yung sarili mong style Parang sana hinar ka nila dahil style mo. Pero how do you handle client situation? Ensure that
vision aligns with your needs while maintaining your artistic integrity. Pass! Sige, ako muna. Sir Adam, alam mo na to eh. Tinatanong mo pa eh. Ang sagot mo sa yun. Oo. Hindi, kasi ako, pag may, dati, nung people pleaser pa ako, client pleaser pa ako, sige lang ako ng sige. Kahit hindi ko style. Kasi kailangan ko ng pera noon. Pero ngayon, meron na akong artistic clause. Kahit sa pricing guide, pati sa contract. Nakasaad doon na ito yung kaya kong gawin. You are free to suggest or to show me something na gusto nyo. I will try to replicate pero not to the point na gayang-gaya kasi nga yung copyright ayokong lagi ko sinasabi sa kanila hindi ko pwedeng gayahin yon kasi due to copyright law. Tapos may artistic clause doon na may possibility na yung style ko dati hindi na ma-apply sa style ko ngayon kasi may continuous learning ako. Ganun. So nakalagay yan sa at during Zoom meeting sa client, may script na kasi ako. So sinasabi ko talaga na ito yung style ko, na naiintindihan ko yung gusto nyo, itatry natin yung mga poses na yan, yung color palette na yan, pero ito yung sabihin ko sa inyo, ito yung style ko, hindi ko to pwedeng baguhin, pero I will try to yung i-implement yung gusto nyo para makuha natin yung satisfaction nyo sa photoshoot. Ganun. Yun. Nasagot na yung tanong. Base na ako. Ano masasagot ko dyan? Si Sir Bon naman or si Sir Noel. Sagot ko na yun. Nauna ako. Wala din ba kayo doon sa... Dinig na ako. Medyo kulob. Okay. Dinig ako. Ayan, dinig na. Para sa akin naman sa ganyan is kaya nga tayo may portfolio to show the clients kung ano yung kaya natin gawin. And para, di ba, pag-practicean mo yung client para pag may gusto silang gawin na hindi mo naman kaya is risking clients expectation sa output mo. So, para sa akin, pag alam naman ng mga kakilala kong photographer yan, pag di ko talaga kaya, pinapasa ko na lang. Kasi para sa akin, parang ito yung kaya kong gawin, tapos i-hire ka sa hindi mo pa nagagawa. Parang diba? Madi-disappoint mo lang yung client, tama? Kaya ganun na lang yung ginagawa. So, hindi ako nag-take risk na pag-practicean yung client yun. Kasi isang client lang na pagkakamali ka, nagpasa ka ng output tapos nagkamali ka din, it can multiply words, power of words yun nasabihin, kukwento nila yun sa mga kamag-anak nila, sa mga ganyan, diba? Hindi mo na yun mababago. May ganyan ako kung ano yung nilabas mo, yun na yun. Correct. May ganyan akong client, nagde-demand siya ng the baby village na output or setup. Tapos may nagde-demand na buntis na mala IM Abby fine art photography na setup. Tapos ang budget niya yung kung ano lang yung binigay kong grade. Sinasabi ko na sa kanila na no, hindi ko kaya yan, ay ire-refer ko na lang kayo doon. Tapos babalikan ako na. Ang mahal po kasi doon baka kaya nyo namang i-edit na lang. Gusto kong tawanan sana pero sabi ko, ma'am, I understand na marunong ako sa Photoshop pero I highly suggest na doon na lang kayo mag-book or
meron akong fine art style dito, eto, papakita ko, ganyan. If okay kayo dyan, yan kasi yung pasok sa rate ko ngayon. If okay kayo dyan, push po natin. Pero if gusto nyo pa rin yung style ni Miss Abby or The Baby Village, nasa sa inyo kung willing kayo magbayad ng same rate, pwede naman natin gayahin. Pwede tayo magpagawa ng ganitong props, blah blah blah. Pero I highly suggest na doon na lang kayo mag-book. Kasi mahirap mahirap magmamaru. Pwede ako magtanong sa kanila. Kanino? Kay, Sa comments. sa mga comments. Ano naman katanong? Ano yun? Ang tanong ko sa comments, ano yung pinaka bastos na nasabi sa inyo na client niyo? Adam, ano daw pinakabastos na Sa inyo rin. sa akin? Pinaka na-offend ka na sinabi sa inyo ng client mo. Teka, hanapin ko lang yung ano nga ba? Pinaka na-offend. Ano po pinaka na-offend? Mamaya, sino ba? Ako na Sige, lang. ikaw May muna, experience Sir ako. JP. Naalala ko. Nakalimutan ko na eh. Naalala ko kasi nung di naman siya parang offending sa akin. Parang na-intimidate lang ako. Kasi dati yan, before lockdown kasi yun. Parang meron akong kinuwang sumama ako sa binyag na coverage. So may nauna nag-post, may kasama akong photographer, dalawa kami. Yung una nagpasa na, tuwan-tuwa yung kliyente. Ako nagpasa na. Ina-upload ko lang yung photo sa daan kasi yung nasa labas ako noon eh. So parang may sinend yung client, hindi pala na fully uploaded sa drive yung yung image. Parang natakot ako na ewan kasi send lang na picture na putol. Ay ma'am, sorry po, ganyan. Re-upload ko ulit. So feeling ko parang na-intimidate ako na parang medyo hindi ko alam kung tama pa na na-offend ako or what eh. Parang natakot lang ako. Hindi naman technique, parang hindi naman totally nakaka-open. Pero pwedeng malapit rin doon. Kasi yung sinend lang literal yung picture eh. Totoo. Wala man lang sinabing hindi man lang nag-explain eh. So medyo parang offensive yung dating na nakaka-intimidate. Parang gano'n, yun lang. So ayun, Queen. May naalala na ako. May isang scenario ako na talagang si client ay very disappointed. Pero ginawa namin yung best namin during the shoot. Medyo timid lang talaga yung client. And wala rin siya dun, yung client wala dun sa shoot. Nasa ibang lugar siya, ibang bansa siya, nasa labas siya ng Pinas. So, she's very disappointed kasi parang yung mom niya kasi may mga shots doon na hindi niya gusto. Iilan lang naman yung mga ini-screenshot niya. Kagaya ng yung gown, bakit daw nakataas, bakit daw hawak ng mom ganito, bakit daw yung salamin hawak ganito. Mga little details na uncontrollable kasi we cannot just say dun sa matanda kasi senior na yun na ay ma'am ibaba natin to ganyan. Hindi namin mahawakan basta-basta yung client kasi nga basta uncontrollable, pero halos lahat ng shots maayos naman, maayos yung exposure, maayos yung poses, nakuha na naman yung shots na yung peg na gusto niya. May mga details lang talaga siyang demand na hindi na satisfied on our end. Which is understandable naman. So, ang ginawa ko, what I did is, kasi ako, nagpapabayad ako ng edited photos per image. So, ginawa ko, binigyan ko na lang siya ng right na ipa-edit sa iba. Kasi expected niya, perfect lahat ng shots from start to finish. Na wala nang i-edit, wala nang i-crop. Kasi sinend ko sa kanya ng hindi
hindi pinili yung picture. Sinend ko lahat. Kasi nga, nasa, ibang lugar siya. So, para lang, ma-meet ko yung time zone niya. So, sinend ko lahat. Hindi ko na, kasi nakita ko naman, pare-pares yung exposure, maayos yung exposure lahat. Hindi ko na siya yung parang 10 week na i-adjust yung exposure bago i-send sa client. Kasi, sa totoo lang, tama yung exposure ng mga, may mga shots lang talaga na hindi pasok sa kanya. Yun yung mga sinutan niya. So, ang ginawa ko, para hindi na humaba yung usapan kasi masyadong galit na siya, I gave her the right to have other photographers edit it kasi sabi niya marami siyang friends na photographers. So, go ahead. Kung ayaw mo magbayad ng per image editing, wala namang problema. Para lang matapos na, since na gawa naman yung service sa inyo na maayos, hindi ka lang satisfied sa part na to. So, I will have other photographers edit the photos. Wala namang problema yun. Kung ayaw mong bilhin yung service ko, yung after service ko. So, ayun. Yun lang. Sa akin may lang. Share ko lang. Alam ni Bon to. Ano to? Hindi lang sa akin siguro na nasabi to sa lahat. Ewan ko kung na-experience yung clients na nagsalita sa inyo nila. Please sa mga magiging clients, sana mapanood ng mga ibang ng mga ng mga hindi photographer na sana mapanood din. Please lang, as a photographer, wag niyo po sana kami sabihan na pitik-pitik lang ginagawa namin. Yun lang. Kasi parang nasabihan nga ako na scammer ka, hindi mo man lang inedit muna yung picture, i-remove yung salamin na hawak nung mother ko, gano'n. Scammer ka. Nasabihan ako ng gano'n. So, sa dami ng clients, bakit kailangan ko pa makipagtalo sa gano'n? Diba, sa akin kasi sa akin yung word na pitik, parang yung pag nasabihan ka ng pitik-pitik lang, o kaya parang, nakaka-degrade kaya yung sa akin, na-degrade ako nun. Kasi parang gusto mong sagutin na, sige nga, ikaw na nga dito. Parang ikaw na nga dito. Diba? Oo parang, alam ni Bon yan di ba Bon? Salita ka Bon. Marami naman kaming camera sa amin, kami na lang sana mag-picture. That's the exact word. Exact word. Ay, just Ito, tanong ko, dyan. May tanong ako. Sa tingin nyo, bakit ganun nga ang tingin ng mga ibang kliyente sa photographer? Na pitik-pitik lang yan. Good question. Ayaw mo salita. Hindi, ikaw, yung yung parang teorya mo lang. Parang maggagawa lang ka ng mga hypothesis, ganun. Teorya. Sa akin, my opinion about that is, ang photography is hindi pa kino-considered as art sa Pilipinas. Sa Pilipinas, hindi siya considered as art, but just a media, a form of media na kahit sino kayang gawin. Pero sa atin kasi, we considered it as art siya. Ito yan, Bon. Nagpipila tayo ng pictures, hindi siya basta picture lang. Para sa atin, may emotion siya, may pinaghirapan siya, pinag-aralan siya. Pero sa Pilipinas, we're not looking at it as an art. It's just a form of media. Kaya ganun siguro yung tingin ng ibang tao na pitik-pitik lang yan. Kaya yung gawin ng kahit sino. Meron namang Rimini, meron namang fixed art, may mga ganyan. Kaya yun yung tingin nila sa mga pictures. Okay, para sa akin, hindi lang sa photography, actually sa lahat naman ng industry, nangyayari yan. Tingin ko dyan, ang opinion ko, they will say something bad or negative if they don't understand it. Kumbaga, hindi nila naiintindihan yung trabaho natin. Kahit pa mapadoktor ka, pa-dentist ka, insurance, hindi nila naiintindihan kasi. Kaya it's very important talaga sa kahit anong industry, photography man, videography, or kung ano man yan, kung doktor ka man, client education talaga. Kailangan mo siyang ipaintindi sa client na ganito yung trabaho ko,
ganito yung ibibigay ko sa inyo. At I hope masatisfy kayo. Ganun. Client education talaga yung pinaka-important kahit saan ka pa pumasok. Kasi meron talagang tao na hindi naiintindihan yung mismong trabaho or service. Actually, maraming photographer na hindi alam ang ginagawa niya sa trabaho. Yes. Real talk. Real talk din. So, kung isa ka rin sa mga photographer na, ayun, hindi mo pa alam yung ginagawa mo, maybe you need something na makakatulong sa'yo para, alam mo yun, mag-level up ka. Para maintindihan din ng mismong client. Kasi, honestly speaking, madaming photographer. Ayoko. Sige, ayoko. Marami, kasi, after pandemic, maraming photographer na lumabas na lang bigla eh. Nagkaroon ng camera, naging photographer na. Ay, oo. Meron din ganyan. Sa atin kasi is passion talaga siya. We love what we do. Diba? It's not just a form of income na kaya tayo ng photography kasi gusto natin kumita. Diba? Ayan, magiging another topic na naman yan. Kasi, diba, yung iba nga, sabi nyo, kaya ako nag-photography kasi gusto ko kumita. Depende yan sa perspective mo. Kasi ako, kung sa kitaan lang din, mataas na yung position ko na binitawan bago ko pinasok yung photography. Alam ni Sir Noel yan na mas pinili ko talaga yung photography kasi ito yung gusto kong gawin. Ito yung trabaho na nag-i-enjoy ako habang ginagawa ko siya. Hindi lang siya, kumikita ako, pero at the same time, I love what I do. Yun yung input ko dyan. Oo. Sa totoo lang, tama yung sinabi ni Sir Adam. Ito, just to add sa sinabi ni Sir Bon, in today's technology kasi madaming phone na yung magaganda ang camera and people think na kaya naman ng kahit sino as long as may magandang hawak na camera. In addition, kaya maliit tingin nila sa nagpo-photo kasi talagang mapagmaliit lang sila. Nakikita nila yung work na ito as white collar job. Parang gano'n. Actually, totoo yan. May naging client ako na ang tingin sa akin, housewife na hobbies na sideline lang photography. Sinabi sa akin ng lola, so pagkatapos nito, uwi ka na sa bahay, paghugasin ka na ng pinggan ng asawa mo, ganun. So, wala kang ibang job. Ginanon talaga ako. Wala po ibang job. Ito na po talaga, full time. Kasi nagpe-print pa ako, nag-process ako ng orders. May mga tao talagang maliliit ang tingin sa atin. Promise. Lalo na yung mga biglang yaman na tao. Talagang maliit talaga tingin yan sa mga photographers and videographers. Promise, may mga ganun talaga. Hindi mo talaga may iwasan. So, nasa sayo na lang talaga paano mo sila sasagutin. Feeling ko parang yung yan eh. Feeling ko hindi lang naman sa basta related sa art, parang ang baba ng tingin nila. Pag dito sa Pilipinas yun yung palagay ko lang hindi ko sasabing tama ako. Kasi 'di ba, merong naalala niyo yung yung nag-trending na painting ng lata ng sardinas. Yun lang yung pinaint niya. Tapos ang daming nagtatawanan, ang daming nag-react ng kakaiba sa social media. Grabe yung mga comment nila. Mga naniniwala sa YouTube, mga nakapulot lang ng kakarampot na knowledge sa YouTube. Akala nila yun na yun. Kaya ako minsan kahit nare-request na magturo, ayaw ko na. Sasagutin ka lang mga yan, nasa YouTube daw lahat. Ako nasasagot, wala lahat sa YouTube. Yes. Sa totoo lang. Kaya nga ako nang hingi ng internship sa ICAP dati kasi hindi masagot ng YouTube lahat ng tanong ko. Totoo yun. Hindi, kasi siguro kung mag-talk ako, may sumagot ng ganyan sa YouTube lahat. Babato pa.
Eto pa, may isa pang comment. Ace Modar. Which is, Ako na magsasabi, Sir Noel, madaming photographer na kahit hindi pa hinog, nauuna na sa yabang. Yun. Yun, iwasan niyo po yun. Tawa talaga ako. Pag kami yung tanong nun, ang unang-unang kasagot ko sa kanya, bakit nandito ka? Patok ko. Di ba? Bawa ko yung yung lahat pala nasa YouTube na, ba't nandito ka sa harapan ko ngayon? Totoo. Feeling ko, kaya pala yung kaya pala yung iba, gusto na kagad sa comment, pasabit naman sir. Kasi nga, sasabihin nila sa YouTube na lahat. Gusto na nila makisabit na lang sa collab. Kaya ganun pala siguro yung comment. Kasi nga, nasa YouTube daw lahat. Nasa YouTube na daw lahat eh. Kaya diba? Ay, di naman nila alam na hindi lang basta sabit lang yan na makipipitik ka na lang. Actually, iba yung sabit di ba? Iba yung pananaw. Nasabi to ni Sir Jeff, dati na. O sige, yan. Ito naman yung mga parang center ng tanong. Anong pananaw niyo sa sabit? Iba yung sabit sa collab. Ewan ko Kasi sa collab, exchange kayo ng ideas. May brainstorming, di ba? Oo. Kasi ang sabit parang nandito tayo sa, di ba? May nabuo na tayong plano, lahat na nagawa natin. Sabay sabit, parang sama lang siya. Yun, alam mo yun yung pagkakaintindi ko. Okay, ikaw, Queen. Paano mo sa sabit? Hindi ko masabi about sabit, pero kasi wala namang sumasabit sa akin. Hindi naman ako sikat eh. Pero collab, okay lang naman. Kunti ko kami masabing bastos. Okay lang naman. Wala pang sumasabit talaga sa akin na, ay ma'am, pasabit naman po ng sa shoot nyo sa newborn. Ang awkward nun. Wala pa naman, wala pa. Pero sa collab, yes, madaming nag-aas ng collab na pwedeng sumali. Merong ganun. Ikaw, Bon. Anong take mo doon sa sabit? so, yung number 1 ako dun lagi akong sabit eh. Hayop. Parehas lang tayo, Bon. Parehas lang tayo. Sabit-sabit lang ako lagi. Pero, ayun nga, normal lang yun. Para sa akin, normal lang yun. Kasi sige, sabihin natin lahat masi-search mo sa YouTube. But, in experience, ma-apply mo ba talaga yung natutunan sa YouTube? Diba? Hindi mo matatandaan yun kahit pa ulit-ulit mong panoorin yun. Para sa akin, experience pa rin ang magtuturo sa'yo. Kung paano mo matututunan yung gusto mong ma-achieve na output. It's really through experience. So, kung nahihiya kang sumabit-sabit, hindi ka normal na photographer. Kasi normal lang naman talaga yun na siyempre may gusto kong, si Sir Noel, nung unang shoot namin yun, ako nang ulit sa kanya. Hindi ako nahihiya doon kasi ano naman yung natutunan ko sa kanya, di ba? Ako ngayon nahihiya sa kanya nun kasi wala man akong something to offer in return. Sir, collab tayo kasi ako, ituturo ko to sa iyo. Turo mo sa kanya. Diba? Yung wala sinasabi siyang nyo ba mabubulot sa akin, na... pero thankful ako na tinanggap na yun. Wait. Sorry. Queen. Sorry to interrupt. Yung Go sinasabi, ahead, hindi go. ko lang maintindihan. Yung sinasabi niyo bang sabit is same din as internship or sabit na lang? Kasi kung sabit, siguro na same sa internship, yes, meron na ako na puntahan na gano'n. Na Hindi, kasi yung, di ba, sa context kasi ng collab, meron kasing nagpaplano, yun nga, kwento nila, yung sinasabi ni Noel. Ang problema, kunwari, may nag-post ako ng set, yung talaga nag-trending na set. Sir, baka naman pwedeng sumama. Ibig sabihin, sasama lang na, kasi sa internship sasama naman. lang. Oo, Okay. yung internship kasi parang, okay, pwede ka na nila utos-utusan kasi nga para mag-apply ka intern, wala akong babayaran sa'yo, parang pwede ka paalila. Isasabit, literal, sasama ka na lang sa day ng shoot. No, So, wala kang gagawin? Hindi, makikishoot ka lang. Wala ka man lang niambag, kahit man lang pamasahe, kahit man lang panggas nung diba, pakain. Yun yung okay. sabit. Gets. Buraot, kumbaga.
Kasi ako, pwede ko sabihin sa sarili ko na sabit ako. Ang ano ko lang, may pangambag naman ako. Kung willing naman sila. Pero syempre, sino lang naman ako. Di okay lang. Solo-solo na lang. Open shoot na lang ang pupuntahan ko. Matik. Gets. O, diba? Yun din naman eh. Convenience lang naman habol ko eh. I mean, yun yung sa akin. Kumbaga, naiintindihan ko yung sa side ng mga creative na, pinaghirapan ko itong planuhin lahat. Kasi, kunwari, may mga ganun talagang creative do it all eh. From pre-production to post-production. Diba? Kaya tapos ikaw, out of nowhere, ganun hihirit ka. Kahit pabiro lang. Diba? Alright. Kasi, di ba, may GC kami nila, Sir Pero Richard. sorry, May GC kami nila Sir Richard. Minsan, Mhm. may mga shoot sila na kasama ko, di ba? Pansin nyo. Mhm. Hindi ako sumasama kapag hindi ako invited. Sasama lang ako pag invited ako. Ganun. pero excuse sensitive tong topic na yan yung sa Bikakulab niya. Sensitive yan. Madaming, ako actually, nung una ganyan din nasalita ako. Though hindi ko pa nalalaman yung word na I mean, hindi pa ano sa Hindi pa nagsisink in sa'yo yung gravity nung Hindi, I mean, yung intensity, ano ba? hindi pa sa akin, hindi pa ako sanay o hindi pa ako yung word na collab. Alam mo yun, yung hindi ko ma-explain Kaya ang pagkakaalam ko na yung sabi is collab. Yung parang ganun yung Nami-miss interpret mo. Oo. Mm-hmm. So, nung una, ganyan din ako magsalita. Sir, baka pwede pa masabi. Pero, yun nga, hanggang sa tumatagal ngayon, parang naiintindihan ko na parang yung word na sabit, mas magandang, sir, pwede yung makikolab sa inyo. Dapat ganun pala ang tamang word ang gamitin. Kasi nung una naalala ko, parang ganyan din ako. Parang, boss, sir, pwede makisabit. Doon hindi naman ang ko nun, intention ko is para makasama sa shoot nila. Kung may mayambag, mag-ambag. Pero, malinis mo yung intention mo, pero iba yung dating sa pero diba? Iba pala magiging dating talaga sa ibang photographer na. So, yun na siguro medyo natin sa kanila na kung kailan madaling araw, lumalalim yung topic eh. Oo, no? Ba't ganun? Sabit could be subjective. Pwedeng sabit in means of gusto makasama, gusto matuto, gusto mag-offer something in return. Sabit in means of parang gusto makasama pero nothing to give in return, but only wants to take advantage ng well-planned and executed shoot. Yun ang pangit, sabi ni Sir Adam. Sana makasabit kay JP, Noel Bon at Queen. Ikaw lang naman, sir. Ngayon, hindi na naman ginagamit yung term na sabit eh. Sana all na lang laging sinasabi yung term ngayon eh. Sana all. Yun na lang eh. Yun na ngayon yung term eh. Talaga nag-iiba na pero Siguro, I mean, siguro hindi ko lang naranasan na sabit. Hindi, pre-pandemic kasi yung term na yun eh. Ngayon, post-pandemic, sana all na lang eh. Diba? Hello, Sir Miller. Shout out kay Sir Miller. Nandiyo pala siya kanina pa si Sir Miller. Nanonood? Sir Miller, Umbanya, Daniel Uy, invite mo yan si Sir Miller dito sa podcast. Pwede makasabit guys. Ano yan malakas shout na out, yan. sir. Organizer, as in. Oo, yan. Yan pioneer ng Picture Perfect yan, si Sir Miller. Invite, try mo i-invite. Alam sa niyo open shoot. Kay Sir Miller ako unang-una nakapunta ng open shoot. Yan yung JPEG Small. JPEG Small. Nangyari sa akin JPEG Small sa event ni Sir Miller. Ba't wala ka doon, Noel, sa hinahanap ito sa picture ni Sir Miller na yung maraming photographer isang model. Wala ka doon hinahanap ito eh. Kasi Blue, nandun ako kay Blue. Hindi ko alam, dahil open shoot niya, daming model eh. Material, nandun si Mariel Baltasar. Okay guys, may mga question pa ba kayo? Maliban sa sabit? Hindi, teka lang. Ang i-hot seat naman natin ngayon, expound natin yung kwento ni Sir Bon. Kasi late siya pumasok eh. Ay, ito, sige Bon. po.
Ay, Sir Bon, hindi kita na bago tayo mag-wrap Oo up. nga. Tapos mag-intro ka. Oo. Oo. Mag-intro ka. Kailan ka po nag-start? Ano yung mga sinushoot mo? And, ayun. Basta introduce yourself po. Yung mas mahaba na introduction. Kwento mo na rin, paano kayo nag-meet ni Noel, ganun. Ayun, pwede rin, kwento mo na rin paano kayo nag-meet, tapos ano yung team nyo sa Artscape, ganun. Ako, start pa ako sa photography talaga. Bata pa ako, mahilig na ako sa pictures, sa photos, sa mga media na ikita ko lang siya sa diaryo, ganyan. Kaya nga ako nung college, ang tinake up ko is mass communication. So, narinig ko papagamitin kami ng camera doon. So, nung nag-aral ako sa PUP, yung subject na kami na required magkaroon ng camera. Wala naman akong pambili, pero hiram na ako sa mga classmates ko. Kasi mga pipicturean pala namin yung mga rally, mga report ng police, mga nagsaksakan, ganun pala yung mga pipicturean. So, doon ako na nagsimula nung nagkaroon ng mga runway sa school. Alam mo, nagkaroon ako ng interest na pasukan yung photography kasi ang ganda sarap sa pakiramdam pag nare-recognize yung gawa mo na ito, may gawa niya na ang ganda ng gawa mo. Start ako sa cellphone, iPhone photography yun, sinali pa ako sa mga group na ganyan na i-picture ka lang ng halaman, ipopost mo, ikukulayan mo, yung snapseed pa yung gamit, yan, doon ako nagsimula. So, hindi ko siya para ikahiya, nagdun ako ng gagawin na wala akong pambili ng camera noon kasi isa lang din ako sa mga dating nangarap. Katulad ng mga ibang nangangarap na karoon ng camera. Huwag nyo lang siyang sukutan. Basta gusto nyo talaga yung ginagawa nyo, gawin nyo ng paraan. Kasi sa akin, nilaban ko siya kahit sa mother ko, ayaw nila ng photography. Ayaw nila ano bang mapupulot mo dyan. Ano bang hindi naman siya, hindi ka naman kikita dyan. Ang dami mong maririnig na negative from other people. So, in-ignore ko siya kasi nga, sabi ko, I love what I do. So, bahala kayo. Ito yung gusto kong gawin, dito ako masaya. Magpapatunayan ko balang araw na, kaya ko. So, yan. Ginagawa ko siya hanggang ngayon. Nung una kami nagkaalala ni Sir Noel, sobrang excited ko nun. Kasi, pucha, meron na akong DSLR. So, nagsimula sa iPhone photography, tapos nagkaroon na ng DSLR. Ang unang camera ko nun is 60D, Canon 60D. So, it's an old camera pero crop sensor, pero ang ganda talaga ng napoproduce na image. Tapos wala pa akong mga alam talaga noon nung nakaalala kami ni Sir Noel. JPEG, ako hindi ko alam ang pinagkaiba, hindi ko alam yung mga exposure triangle, yung mga ganyan. Talagang nung nakilala ko sila, si Sir Noel, ako talaga yung nag-approach. Hindi ako, kapal ng mukha ko talagang minessage ko. Sir, ang maganda ng gawa mo. Collab tayo. May location na, yun yung ginamit ko kay Sir Noel may location ako maganda, sama ka. Tapos, hindi naman ako napahiya kasi napaka-ano ni Sir Noel napaka-down to earth. Kasi maganda na talaga gawa niya nun, makilala ka siya, kilala na siya. Motion photography. Sabi ko, 4 years pa lang ako sa industry. Kaya nung pumasok ako, medyo may pangalan na talaga si Sir Noel, kilala na siya. Kaya, parang bilib na bilib ako nung tinanggap ko yung anak ko, kaya mag-collab ka. Doon nagsimula na nagkaroon ako ng tiwala sa sarili ko na kaya ko. Kasi sila Sir Noel, hindi pa nila tuturuan na spoon feed ito yung settings mo, ito yung gawin mo sa exposure mo, ito yung focus mo, ito yung wala, hindi sila ganun. Bibigyan ka nila ng idea sa shoot and do it yourself.
aralin mo. Ganun sila. Natatandaan ko nga yan, meron kami time na sama-sama kami lahat, tapos pucha, bibigyan ka lang nila ng 1 minute sa loob ng bahay nila, Sir Noel. Pumitik ka doon. Wala kang ibang kasama kundi yung model lang. Tapos titingnan nilang lahat, tapos lalait-laitin nila yung gawa mo. Yung gano'n, siyempre, sa'yo yun, paano mo iti-take yung paglait nila, kung negative ba yan o positive yung paglait nila sa'yo. Nasa sa'yo pa rin yun. Pero ang tatanda ko kasama nun yan, si Sir Noel, may isa pa, tapos si Melvin, yun, Melvin dito. Talagang, alam mo yun, ang gagaling ng mga kasama ko, tapos ako, sino ba naman ako, tapos papabayaan nila ako sa room ng 1 minuto, mag-shoot ka dyan, gawin mo lahat ng gusto mo. May oras yun, literal na pinatimeran ka nila sa cellphone. So, yun yung pressure na binigay nila sa akin, mga walang niya. Pero diba, excuse me lang, Bon, ha? Sige lang. Excuse me, Bon. Bakit 1 minuto lang binibigay? Ba't di ba pwede 2 minuto? I mean, ano logic nun? 1 minute lang. Bakit nga, Noel? Anong, ano nun? Alam bakit? Kasi para masanay ka sa pressure ng yun yung pressure na hindi naman dahil pressure ka sa gusto mong yung bang masanay ka kung paano maging mabilis. Pero ikaw, Noel, yung mga shoot mo ngayon, for 1 minute lang din. Ngayon? Oo. Depende. Pero ilang percent yung 1 minute? Ilang percent? Pag nakaset up na yung ilaw, okay na ako. Yun na yung 1 minute. Kasama na yun sa 1 minute. Kasi sa shoot namin na yan. Hindi, parang kasi yun eh. Okay na lahat. That time parang challenge. Okay, gets ko naman yun. Amin. Okay, gets ko naman yun sa challenge. Sige, tuloy mo na, Bon. Okay. Ano nangyari pagkatapos sa 1 minute? So, yung point na yun na, syempre, di ba, na-pressure ka na i-force yung sarili mong matuto na hindi ka ini-spoon feed ng mga kasama mo. Kaya yun siguro yung reason kung bakit, di ba, compared sa iba, sabi nga nila, Sir Noel, ang bilis ng progress ko. Kasi hindi nila ako binibi. Hindi nila yung tinuturo nila sa akin, hindi talaga literally spoon feed. Kahit si Sir Richard, ganun, pag magkasama kami, hindi niya din ini-spoon feed yung niya. Bibigyan ko niya ng idea, ganito yung ginagawa niya, ganyan. Si Sir Richard, nakakasama ko sa shoot. Yung kay Jam, kay Big Big, ganyan. Talagang, ang sarap lang ng ganun matuto. Matuto na masasabi mong natuto ka pa rin sa sarili mo with their guidance, di ba? Kaya yun. Kaya yun, nagkaroon ako ng sarili kong identity sa photography. Doon yun nagsimula. Yun lang. May ganito. Okay, isunod mo na yung mga tanong, Queen, yung questionnaire mo. Huwag na, tagal na. Alas 2 na ng madaling araw, walang iyak. Sino bang may kasalanan? Yung last na question na. Yung internet kasi. Hindi, ito hindi na tanong ni Queen sa dapat tanongin sa inyong dalawa na kagad, Bon tsaka Noel. Anong masasabi niyo sa estado ng industriya ngayon? Yun yung sa photo video in general. Di ba, Queen, tinanong mo yung kay Cobbs? Hindi ko na natanong sa iba eh. Tatanong. Sige, pwede naman natin tanong. Sige, tanong. Ano yung masasabi niyo sa current state ng industry ngayon? Tama ba? Bagsak? Oo. Dahil? Ayoko. No. Ikaw, Bon, tingin mo bagsak o kukontray mo si Noel o sasangay mo kay Noel? Actually, hindi para sa akin, hindi siya bagsak. It's just, you just need to know your right venue o yung right na mga tawag dito, yung right market kapag dating nga sa business. Kasi kung mag-i-stay ka,
ano ba to? 'Di ba may kung sa price ranges yung basehan is kung mag-i-stay ka sa lower bracket prices, dun ka lang talaga. Kasi choice mo yung mag-stay dun eh. 'Di ba? Pero kung choice mo na i-uplift yung price mo, sabi nga, ganito yung natutunan ko Ewan ko ba, papagalitan na naman ako ni Sir Noel mamaya. Share ka ng share. Pero ganun kasi. Natutunan ko sa kanila, kay Sir Noel at kay Ma'am Queen, based on my observation is, hindi sila naghahabol talaga sa client. Kung may client, go. Kung mawala, go lang din. Enjoyin mo lang. Kung anong ibigay sa'yo, enjoyin mo lang. Yun yung para masabi kong hindi siya bagsak is, so far, yung kalendaryo ko is okay naman. Hindi siya punong-puno, hindi rin siya kulang, sakto lang. So hindi siya para maghabol na isasabihin na bagsak yung industry natin. Nasa sa'yo yun kung paano mo ima-market yung sarili mo sa sa mga client. Kasi imaginein mo kung gaano karami ang tao sa Pilipinas. Kung wedding photographer ka, araw-araw may kinakasal. Kung photographer ka, araw-araw may binibinyagan. Araw-araw yan. Hindi yan nauubos. Hanapin mo lang yung right venue mo to showcase yung talent mo o yung capability mo. Yun yung ko dyan, tingin ko. So, nasa sa'yo yun. Kung mag-i-stay ka sa 500 ka lang, tatanggapin mo yung 1K ka lang, imaginein mo rin yung effort, experience, investment, time na ginugol mo tapos yun lang yung matatanggap mo. Kasi para sa akin, sila lang din yung nagbibigay sa sarili nila ng ganong rate eh. Kasi kung titingnan nyo, kung lahat tayo magkakaroon ng standard rate sa lahat, di ba, walang mababang rate. Pero syempre, di ba, magkakaroon pa rin ng mas magaling kasi ganyan, mas magaling sa ganyan. Magiging ibang topic na naman yun eh. Pero yung to the point na binabagsak mo na yung last topic ni Ma'am Queen presyong samgyupsalan. Ibang usapan na kasi yung ganun. Yung tipong community yung gawa mo. Yung last time na video shoot 500 literal? Seryoso ba? Di ba? Kung walang tatanggap ng ganong trabaho, ganong price per video, walang mag-o-offer ng ganon. Actually, alam mo kung bakit? Madami do it yourself na lang. Kaya ganyan yung mga tumatanggap sila. Madaming takot. Actually, madaming takot. Ako, dumaan ako sa ganyan. Natakot ako dati. Madaming takot na ipaglaban kung ano yung price, yung value nila. So, yun lang. Kaya sabi ko, bagsak hanggang ngayon takot akong magtaas. Yung 7K na rate ko sa newborn, takot akong itaas kahit sinasabi nila na magtaas ka na. Kasi sa market ngayon, tsaka dito sa lugar natin sa Cavite, masasabi ko talaga na konti lang talaga yung magbabayad sa'yo ng 15 sa newborn, sa totoo lang. Kaya minamanipulate ko yung pricing ko. Kaya ayun, takot ako pero ginagawan ko siya ng way para manipulate yung client na in a way hindi nila naiisip na 15 na yung binabayaran nila. Focus ba? Mekos mo. Ganon. Ito, something light naman. Bago yung huling tanong ni Queen. Ito na, sorry dami kong papasok sa... talaga yung yung host ko tonight. Ito, sa inyo tatlo na to. Ano yung parang, yung isang parang dream project nyo? I mean, yung gusto nyong yung gusto nyo magawa para masabi yung sementado na yung legacy nyo sa sarili nyo. Dream project. Ikaw muna, Ma'am Queen. Ladies first. Kasi hindi ko alam makakarelate yung family photographer ko. So, ang dream project ko talaga is dalhin ako ng clients sa Disneyland sa US. sa labas ng bansa. Dream project ko yon. At
basta sa ibang bansa. Tapos kukuhanan ko lang yung family nila with their newborn. Noel, Ano ba? Ano yun? ano yung dream project mo? Yung tingin mong pag nagawa mo yun, okay ka na? Sakit ulo ko, teka lang. Nantok na yan. Hindi, ano ba? Isa lang eh. Oo nga, bakit marami bang kailangan ba? Maraming dream? Kaya nga dream project. Kahit Oo, isa lang. madami actually. O, Pero lang isa eh. lang muna. Kahit isa lang muna. Yung, Dream ko ibalik yung quality ng mga photographer. Dream ko maibalik lang yung quality na tingin sa atin ng mga magiging clients natin. Pag nagawa ko siguro yun, pwede na ako mag-quit. yun yung parang may buhatan. lifelong project mo, ganon. Oo eh. Diba? Gusto ko advocacy, hindi advocacy, no? Tama, advocacy. Yung ba, hindi deal talk lang. Bumababa kasi tingin sa atin ng mga clients dahil sa atin din eh. Yun lang tingin ko Pero hindi naman siguro lahat. Pero yun nga, sana maging solid yung tingin sa atin ng mga client na, uy, pag photographer quality, gawa talaga nito. Kailangan bigyan natin ng tamang ano. Ewan ko, baka mali na yung ano ko dahil antok na ako. Ikaw, Sir Bon. Yan. Wala akong concrete dream, like, specific dream to achieve, but satisfied clients. Iba yung dating sa akin kasi talaga pag pinasa ko yung output, tapos yung reaction nila, yung matataranta silang mag-call sa'yo, tatawag sila in the middle of the night para lang umiyak na, sir, thank you. Ang ganda ng mga pictures. Yun para sa akin, achievement ko na yun. Yun yung nagpapasaya sa akin pag may client ako. Speaking of that, dumating ba sa time nyo? Kasi medyo dumadating siya minsan sa ano ko. Sundutan ko lang yung sinabi ni Sir Bon. Dumating ba sa time nyo na nagsasawa na kayo sa kaka-receive ng compliments from clients? Yung parang nag-thank you na sa'yo si client. Parang ano na lang sa'yo, regular na lang na mabasa yun. Parang wala ka ng reaction. Wala ka ng nararamdaman. Manhid na ba? Ganon. Immune ka na. Lagi na lang ganun. Dumating ba? Sa akin hindi. Sa point nyo na yun? Kasi hindi ko pa naman siya naramdaman to the point na gano'n. Kasi sa akin, nagiging real life friends ko yung mga nagiging client ko. And nagiging repeat clients sila. Yung tutulad na lang na isa kong client na simula yung nasa tiyan pa yung anak. Ay, hindi pa pala nasa tiyan. Prenup nila, yung kasal nila, yung nabuntis na yung asawa niya, yung pinanganak na, ngayon 7th birthday na. Okay. Yeah, parang ayun, ang sarap lang sa pakiramdam. Biggest yun, compliment. Pero yung tipong yung araw-araw ka nang nakaka-receive ng ganon. Tapos iba-ibang kliyente. Hindi to parang repeat clients lang. May times ba na parang wala na lang sa iyo? Hindi ko pa naman naranasan. Ikaw, Sir Noel. Ako? Sana all. Sana all, no? Yung parang araw-araw na lang. Para ka na lang Hindi, pero pag may nagko-compliment, masaya. Masarap sa pakiramdam, siyempre. Na dapat ang mindset mo, pag-igihan mo palalo. Pero, baka naman kasi kaka-compliment, may mangyaring hindi maganda. Baka lumaki ulo, baka umabang. Tapos,
Pero kung sa akin mo tatanong niya, kung makakatanggap ako ng everyday compliment, Mhm. papaputa. Papakonvert ko sa pera. Kung pwede lang. So, ayun. Yun May mga ano kasi gano'n. Um, sumasagi na sa kanila, ay, araw-araw na ganito. Tapos parang araw-araw niyayabang na nila gano'n. Tapos, parang wala na daw ano. Wala. Wala, Ano, wala nang tama. Wala nang bago. Iba naman. Wala nang bago. Hindi, wala bang pera dyan, gano'n. Yun, Convert natin na. may gano'n. Yung parang hindi nako-convert sa pera. Hindi, pero masarap kasi. Masarap lalo kung first time client mo siya. Yes. Kasi first time siya nakatrabaho. So, parang tapos kung First mong na-satisfy. parang satisfied siya sa gawa mo. Napakasarap kaya nun. Hmm. Pero yung talagang pag na-comment na sabihan ka ng gano'n, yung parang dadali Diba, mo. gusto mo talaga i-brag. Oo, Diba? yung number one na pupasok sa atin eh. Oo. Na tayo, ay kailangan tingnan natin to. Kaya hindi ko naman ako nakapag-post ako dati ng gano'n yung pag may nag-comment, may nag-ano sa'yo, to post mo, Mm-mm. to brag. Pero okay lang naman yun, positive naman yun na dahil masaya ka. Pero wag yung parang ka na, yung magyayabang ka na, idadali mo sa Oo. Yung imumudmud mo, nakita mo to? Sabi na kahit to. ay, joke. Minsan kasi, yan, sa akin, ginagawa ko na lang marketing strategy. Para ipopost ko lang sa page ko. Kasi parang testimonial. Ganun. Oh, yung testimony. Oo. Pero yung ibabrag mo pa sa isasend mo pa sa GC. Uy, tignan mo ang sabi. Friendster, no? Testimonial. Hindi ang malupig, hindi na out of nowhere mo sasabihin mo mo. Minessage mo Sir Noel. Sir Noel, tignan mo si advertiser. Yung madaling araw usually. Pero, diba to? Huwag ka talaga papakita sa akin, Bon. Hindi Bon talaga. Wala pa naman siguro. Grabe ka talaga. Ito si Bon. Grabe ka talaga sa cancer. Ito share lang to. Ito si Bon kasi. Parang diesel to eh. Diesel na tingin ko dyan eh. Tagang, hindi naman tagain. Yung bang, kailangan mo siyang, paano ba to? Kailangan painitin pa, gano'n. Oo eh. Kailangan pa initin to eh. Hindi, alam niya yan. Kasi sabi ko, nag-real talk ko lagi yan eh. Di ba, Bon? Hindi lang ako kasi real talk ng isa. Pero sa akin kasi. Parang dapat ang sinabi mo, Noel eh. Siya yung old school na makina yung may carburetor eh. Tapos ikaw yung direct injection eh. Dapat yun yung sinabi mo eh. Computer box. Oo. Kasi yung carburetor, yun papainitin mo pa talaga eh. Hindi kasi ito si Bon. May tendency to dati. Dati ha. Kaya sabi ko to dati. May tendency si Bon dati na umakyat yung may umakyat na basta may tendency siya. Tapos Go upstairs, gano'n. Go upstairs. Hindi. Kaya dati tinututukan ko din si Bon. Kasi nga, may tendency siya na parang mag-iba. Paano mag-iba? Yung bang may tendency Mahina kasi yung magbago, na baka magbago siya, baka magbago yung ugali niya. Yun yung, kasi most yung nakikilala ko, ganun nangyari. Kaya hindi naman sinaga. I mean, pinabayaan ko siya. Ako na lang sa sarili ko. Pinabayaan ko siya, enjoy niya yung sarili niya. Pero, sabihan ko yan, lalo pag may mga shoot kami nakasama siya sa Jeff. Lagi sasabihan, mag-shoot ka, huwag kang puro live. Nalala mo yan? Kasi yung alam mo yung BTS. nai-intimidate ako sa kanila. Nai-intimidate kasi ako. Yung mahina nga yung loob ko pagdating sa ganun.
Ayun, Ay, naalala ko na yan. Kinuwento ni Roel na may parang Oo, BTS. Tapos ang yung side puro comment. BTS, tapos naka-live, Oh. Tapos ang side comment ko, ano yung parang manager niyo, ganun. Kasi taga-live lang. Oh, yun. Ang sabi ko sa kanya, wag mo dadalhin yung ugaling yan. Kasi hindi ka magkakaroon ng tatak. Yung meeting pa kami nito. Hindi ka magkakaroon ng pwesto. Hindi ka magkakaroon ng pwesto sa paningin ng ibang tao sa arts, doon sa team namin. Kasi ang tulad niyan, at tingin sa kanya manager. Oh, hindi siya tituring na photographer. Kasi hindi siya nag-shoot. Kung mag-shoot man siya, hindi siya nag-upload. Kaya sabi ko sa kanya, tanggalin pa natin yan. Mag-upload naman ako dati, meron lang bawal. Nag-upload ka ngayon, i-shoot natin last month pa. Ay, nasaktan ako dun ha. Tagal ko yung mag-upload. Yung mga collab ko, Diyos ko, taon na. Pero ito si Bon, fast learner na. Magpo-post lang ako, 1-2 picture, tapos tatampo ko na sa hard drive. Napakalinis naman ni Noel. Di ba meron kang late post din? Wala. Pass. Hindi, meron kasi. Uy, may last question dito bago ako mag-wrap up. Sorry. Oo nga pa yan. Last na. Talaga Ang ba? tanong ko, since Hindi, parang nasa... Parang shoot, last one. Oo, last na. Last na talaga to. Since nasa ganyan na kayo na estado, wow. Anong mga gusto nyo pa matutunan sa photography? Yung honest answer lang. Sa inyong dalawa lang yan, Bon, tsaka Noel. Sa inyo na lang yan, oo. Co-host lang ako dito. Ako, Sir Charles, madami pa. Actually, gusto ko pang suyurin ang mundo ng photography. Madami. Tulad ng ginagawa ni Ma'am Queen, yung newborn. Gusto ko yung matutunan. Pupunta ka na sa sa conference ni The Big Bibili. Pag may budget na ako, ha? Kailangan. Yung ginagawa ni JP. Gusto ko matutunan yan. Travel photography, yung mga ganyan. Saka yung gusto ko. Hindi, ang gusto ko matutunan talaga. Yung Naghang. Ay, DC na naman. Teka lang, bago tuloy yung Noel, share ko lang yung sagot doon. Di ba, nagtanong ako kung ano yung dream project. O, share lang mabilis. Sige. Actually, simple lang naman yung yung dream project ko eh. Siguro isang photobook. Photobook na siguro yung magre-reflect doon sa lahat ng mga turista, mga scenery. Yung parang kay Ann Geddes na book. Oo, parang ganun. Meron ako dito na. Isang ganun. Tsaka, ito, parang medyo, hindi ko alam kung magiging maaabot ko eh. Yung 9,999 na portraits na, na post sa IG. Yun, isa kong goal yun. Dami. I mean, wala, parang lang. Yung personal ko lang. Hindi naman yung IG. Patay na Hindi. IG. Hindi, para sa akin lang naman yun. Kasi gusto ko lang malaman kung ilan yung limit. Pwede bumabot ng post. Pwede bumabot ng 1 million post, gano'n. Try ko lang muna sa 4 na 9. Kasi alam naman natin may Clayboy. Hindi ko alam kung magagawa ko yun. Pero yung photobook, sana maano ko yun. Pero hindi ko alam kung kailan ko sisimulan. Unless manalo ako sa loto. Mag-world tour na talaga ako nun. O, di ba? So, ayun. Ayun, gumagalaw na si Sal. Okay, Noel, tuloy mo na yung Ayun, may tanong yung... Bago siya ba yun? yun. Tanong mo na. Sa estado mo ngayon, sir, ano yung mga gusto mo pa matutunan? Ayun, maliban sa mga nabanggit mo kanina. Di ba ako? Di ba yung doon natapos ka doon sa yung mga travel, di ba? Ano ba yung mga gusto mo matutunan? Bukod sa travel, bukod sa newborn. Lahat. Literal ba? Ganon? Dito, maging naman ako dito. Gusto ko matutunan maging mabuting tao. Ay, si Bon na lang muna. Bon. Sige. Sir Bon, ikaw na lang muna. Inaantok na sa sir. Wala na kayo matinong Gusto kong matutunan sa kapwa. Ayan.
mas parang mas poetic mag-speech si Sir Bon, pang manager talaga yung vibe no. Kaya niloloko manager ni Romel Hindi, ako marami pa akong kakaibig liga sa flash photography. Yun, gusto ko talaga siyang natutunan pa at underwater photography. Wow, sarap nun. Yun. Ang dami ayoko kong matutunan. imagination. Hindi kasi swimmer ako nung high school days. So, gusto ko talaga siyang matutunan. Oh, mga pre-diving, ganon? Takot ako sa dagat. Yun. Ang ganda. Oh, shit. Pangarap. Okay, tanong mo na yung why. Why photography queen? Ako para hindi ko ma-wrap up sasagutin yun. Sagutin mo na. Ako gusto kong matutunan. Kaya ako nag-podcast. Gusto kong matutunan yung mga kwento niyo lahat eh. Yung mga legends. Yung mga legend na photographer. Gusto kong matutunan yung mga naging buhay. Si Sir Noel lang yung legend. Paano buhay pa ako, legend agad. Ayun. Mga buhay niyo as a photographer. And possibly, maging book siya. Ganun. So, hindi siya nagtatapos sa podcast lang. Ganun na. Ang corny. Okay lang yan. Wala namang tama o mali sa sagot. Walang kahit na ano. Okay. Ayun. Last question. Before tayo ma-hinlay. Why photography? Why fashion photography? Why portrait photography? Why? Just why? Bakit yun ang... This is my outlet. Release your outlet. Ikaw, Sir Juan. Kasi ito talaga yung hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano explain, pero masaya talaga ako sa ginagawa. Happiness, self-fulfillment. Ayun. Yun ang explanation. Ayun. Ikaw, Sir JP, nasagot mo na ba? Diba sinagot ko na siya bago dumating si Noel. Sorry na. Hindi, pero pwede naman ulitin. Baka mamaya ito na lang ma-upload mo yung kompleto na yung 4 eh. Hindi, nakatuloy-tuloy. Isang bagsak mo na i-upload? Yeah. Nice! Oras na higit. Sige, sagutin ko na lang for the sake ng sagutin ko na lang to for the sake ng mga late viewer. Kasi kanina pinainit ko lang yung carburetor ni Queen eh. Okay? So, tawag dito. Kaya, why photography? Kasi ito yung feeling ko fit sa sa personality ko eh. May pagka-selfish kasi ako eh. Sabihin natin selfish talaga ako. Kasi parang pwede mo siyang gawin mag-isa. Tapos, parang napiplease ko yung sarili ko dito eh. Kumbaga parang, pag ginawa ko to, okay lang kahit anong sabihin ng iba. Basta nagawa ko. Ayun, medyo iba na yung sinabi ko kanina sa sinabi ko ngayon. Pero yun din yung thought. So, ayun. Dito rin tayo nakapag-iwas na sabay eh. Oo, no? Lighter, nangyaro ko pa sa akin ng lighter. Ayun. Thank you so much pala sa pag-join. Kayong tatlo. Thank you. Pakiramdam ko, ito yung pinakamatagal. Pero, tingnan natin yung kala Sir Ellis kasi mukhang mas matagal. Hindi, agahan mo naman yun eh. Mga alas 7 agahan ko na lang yun. This time pero kasi medyo late lang. Pero paano pagka mas may claim sa kanila? Ayun lang. Ayun na. Thank you sa pagstay until 2:26 a.m. Shoutout ako. Sige. Shoutout lang kay Mary Claire. Sino pa ba to? Alvin Estibar. Paragas de Oliver. Adam Legaspi. Miller. Sino pa ba? Adam Legaspi yung pogi mo. Alvin Estibar. Sir Jeff. Yan, Sir Jeff. Si Sir Jao. Sir Rog Miguel. Yan.
Yan yung pinaka, ano, bossing. Bossing. Si ano, Blur. Hello, Blur. Sakto, nag-blur din si Queen. Blueberries. Sakto, nag-blur din si Queen. Blur na rin ako. Kaya ka naalala ko, dahil nag-Blur si Ma'am Queen eh. Hindi Yan, nakita yung mata Queen, ko. invite mo rin yan, Ma'am Queen. Ma'am Queen, invite mo rin si Blueberries. Opo, Idol yan. na-invite na po. Si ano, Kasama si- na siya sa list. Si KP, si mga ganda. Yung papanoodin ko yan. Tayo ulit. O, di ba? Ganyan yung natutunan ni Noel sa showbiz. Shout out. Lang niya. Si Jolliver pala, Jolliver. Shoutout ako ni Master, pwede na ako mamatay. Thank you for... O, yan. O, yan. YouTube adult sa to, Queen, ha? Napapamura na si ano. Sir, yung outfit mo at saka hairstylist mo. Shout out mo din. Oo nga pala, sa ano, sa Head and Shoulders, Nalimutan. Nalimutan na. Edition. Dream Silk. O, di mo siya shout out si M? Oo, maya, mali. May mag-away ka. Ay, si M, asawa ko, yan, ano, siya yung motivation ko, kaya mga anak ko talaga sa, kaya ginagawa ko tong bagay. Yes, ang lagkit naman. Lagkit talaga mamaya. Ay, Alright, thank you again. Marami po salamat. I hope, ma-invite ko kayo ulit. ay, teka lang, shoutout pa pala, si, ano, nag-message, Kita mo? ano, si Rahil Biria, Gillian Ward, Marian Rivera, Bea Alonso. Oo nga. Seryoso ba yun? Sino pa? Oo nga. O, si Papa P. Wala ba? Papa P. Nanood sila sa podcast mo kanina. Talaga ba? Shoutout ko daw sila kasi daw magatampo daw sila pag hindi ko sila sinoutout. Ay, Kala mo na-shoot mo na eh, no? Kung maka-shoutout. Ano, si Lolo Pascual. Magkatampo daw siya pag hindi ko siya binati. Tsaka ni Ma'am Princess. Hindi ko daw siya hi binati. po. Hello, Si Papa. Ding Dong. Ay, tameme na si Roel. Na-shoutout na ako ni Master. Pwede. Hello, Okay. Katrin. Hello, Daniel. Hmm. Hello. Ayun. Thank you Yung po sa girlfriend ulit. ko, May permission naman ako na i-upload sa YouTube. Oo, basta adults na. Wag na kids. Adults. Patag na lang daw po sila. Marian. Ay, guys, ipipm ko na sa iyo yung mga link ng IG. Oo, Para- paki-send po yung mga link nyo portfolio para ma-inform din yung mga clients kung ano yung ginagawa nyo. Oh. At yung biryani page kung meron na. Ay, yan. Number 1 biryani in the world. Oh, Yes. Ayun. wala na to. Again, thank you po. And pasensya na rin sa storbo. Thank you ulit. Thank you. Hindi, babaluto mo naman kay Queen pagka yumaman ka na sa podcast eh. O, di ba? Babalat. Kaya okay na yung store mo. Oo. Mas matagal pa yung podcast. Thank you. Oo. I-invite ko kayo sa Hacienda. Sige. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Good night. Next time. GG's po, GG's.